Nicole? Who is she? Bakit pamilyar ang pangalan sa kanya? Bago pa siya masiraan ng ulo, ay mabilis na siyang nag-ayos. Pagkatapos niyang mag-ayos ay bumaba na siya. Nakita niya si Manang Nena sa may living room na tila hinihintay siya. Magandang umaga, iha. Masayang bati nito sa kanya. Magandang umaga rin ho. Bati niya rito. Inihabilin pala ni Carlos na kumain ka raw muna bago ka daw umalis at nasa labas na rin ang maghahatid sa'yo sa opisina. Imporma nito. Ganun po ba? Sige po, salamat. Sinundan niya ito patungo sa dining area. Ayaw niya man sana kumain dahil wala siyang gana, pero nahihiya naman siya rito. Pinilit niya kumain. At makalipas lamang ang halos 20 minutos, ay nagpaalam na rin siya kay Manang Nena. Habang nasa daan, ay di pa rin maalis sa isipan niya ang narinig at ang ikinilos ni JC. Hindi siya mapakali. Para bang may nagsusulsul sa kanya na alamin kung sino ang tumawag dito. Kaya hanggang sa makarating siya sa trabaho ay ito ang laman ng kanyang isip. Lalo na at alas 10 na ay wala pa rin ang nobyo sa opisina. Tinawagan niya ito pero naka-off ang cellphone. Tumawag din siya sa mansyon at nagbabaka sakali na bumalik ito ron pero wala pa daw dun. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong kinuha dahil baka si JC ito. Pero laking dismaya niya nang si Clara ang tumatawag. Tamad niyang sinagot ito. Hello? Mukhang wala sa mood ng best friend ko Napailing lang siya. Kilala talaga siya nito. Ano kailangan mo, Beshi? Medyo busy ako Pagdadahilan niya dahil wala talaga siya sa mood makipag-usap. I saw JC. Napaupo siya ng maayos nang marinig ang sinabi nito. Where? Interested? Alam niyang inaasar siya nito. Pero wala siyang pakialam. No? Ano naman ngayon kung nakita mo siya? Pagsusungit niya rito. Baka kasi makahalata pa to. Oh, really? Bakit parang iba ang nararamdaman ko? Napapikit na lang siya dahil alam niyang hindi siya nito titigilan. May problema ba kayo? Muli nitong tanong. Wala naman, tipid niyang sagot. Naku, wag ako, Beshi. Madiin nitong wika. I'm on my way. Let's eat lunch together. Bye. Bago pa siya makaangal ay busy tone na ang narinig niya. Napailing na lang siya. Mukhang may importante itong sasabihin sa kanya. Malapit na rin naman ang lunchtime kaya wala namang masama kung makikipagkita siya rito. Wala rin naman ang boss niya. Dinala siya ni Clara sa malapit na restaurant. Pagkatapos nila mag-order ay humarap ito sa kanya. Talk to me. What happened? Alam niyang di siya nito titigilan. Kaya kinuwento niya rito ang nangyari sa mga nagdaang araw, maging ang nangyari kanina. Pagkatapos niya maikwento ay nanatili itong seryoso habang nakatingin sa kanya. I saw him with a woman. Panimula nito na ikinatigil niya sa pagkuha sa baso ng tubig. Nagpa-check up ako kanina at aksidente ang nakita ko siya. Akala ko nga ikaw ang kasama niya. Lalapitan ko sana kayo. Pero natigilan ako nang makita ang babae na hindi ikaw. Bago pa ako makalapit ay pumasok na sila sa isang kwarto ng isang OB-GYN, which is my doctor too. Natigil ito nang dumating ang kanilang order. Habang siya ay tila may mga tumutusok sa kanyang puso. Pagkatapos ma-serve ang pagkain ay muli siyang tumingin kay Clara at nakatingin rin ito sa kanya. Pagkalabas nila ay gusto ko sana lapitan pero nagdalawang isip ako. Dahil kaibigan ko naman ng doktor, ay nakapagtanong ako ng impormasyon. Nanatili lang siyang nakatingin kay Clara. Naghihintay ng susunod nitong sasabihin. Bumuntong hininga ito bago nagpatuloy. The girl's name is Nicole Perez and she is 2 months pregnant. Nicole is Carlos's ex-girlfriend. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Hey! Why are you crying? Inabutan siya nito ng tissue na agad naman niyang kinuha at pinunasan ang mga luha. Hindi naman natin sure na sa kanya yun. I mean, si Carlos ang tatay. Tsaka balita ko kauuwi lang ni Nicole dito 2 weeks ago. Pahayag pa nito.
Pero halos 2 buwan na simula nang nagpunta si JC sa Amerika kung nasan si Nicole. Nakita niyang natigilan si Clara. Ayaw man niyang isipin pero yun ang tumatakbo sa isip niya. Ang panlalamig nito? Ito ba ang tunay na dahilan? Kaya ba nagbago si JC sa kanya? Naramdaman niyang hinawakan ni Clara ang isang kamay niyang nasa ibabaw ng lamesa. Huwag tayo mag-conclude agad. Talk to him, suhestyon nito. Paano kung sa kanya nga? Kaya ba nanlalamig na siya sa akin? Muli na naman na tumulo ang kanyang mga luha. I don't really know what to say, pero sigurado ako na mahal ka niya. Nakikita ko yun sa mga mata ni Carlos sa tuwing tinitingnan ka niya. Pagpapakalma nito sa kanya. Mapait siyang ngumiti at tumingin sa may bintana. Siguro nga mahal niya ako, pero may responsibilidad siya doon. Bata ang pinag-uusapan. Anak niya kung sakali. Anak na hindi ko pa maibigay-bigay. Humigpit ang hawak nito sa kanya. Just talk to him first, Adriana. You're a brave woman, Beshi. Don't let yourself loose. Fight for what is yours. Ang tanong, kanya nga ba? 3 taon magkarelasyon ng dalawa kumpara sa kanya na 2 buwan pa lang. Sa kanya na hindi maibigay ang isang bagay na alam niyang lahat ng lalaki ay ninanais, ang magkaanak. Kaya ngayon, anong laban niya rito? Pagkatapos sila mag-usap ni Clara, ay dumiretso na si Adriana pabalik sa opisina. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang napag-usapan nila ni Clara. Hindi nga rin siya nakakain dahil tila hindi naman niya malunok ang pagkain. Kahit pinipilit siya ni Clara. Walang impormasyong binigay tungkol sa ama ng batang dinadala ni Nicole. Yun ang sabi ni Clara. Pagsapit ng uwian ay dumaan siya sa may isang restaurant. Balak niyang puntahan si JC at kausapin ito. Napag-alaman niyang nasa kondo ito nang tumawag siya sa mansyon at wala ito. Buti na lang at may kakilala siya sa kondo nito at nasabi na nandun nga ang binata. Habang paakyat ang elevator sa floor kung saan nasa ng unit nito, ay tila may naghahabulang kabayo sa kanyang dibdib. Bakit ba ako kinakabahan? Kausap niya sa sarili. Nang huminto ang elevator, tanda na naroon na siya, ay mabilis siyang lumabas at naglakad patungo sa unit nito. Bawat hakbang niya ay dumadagdag ang kabang nararamdaman niya. Pinilit niyang labanan ang kaba, ngunit unti-unti itong bumabalot sa kanya. Nang tumapat sa pinto nito at pipindutin niya sana ang doorbell, nang maalala niyang alam niya pala ang password. Kaya mas pinili niyang buksan na lamang ito at sorpresahin ang fiancé. Ngunit tila siya ang nasorpresa. May 2 bulto ng tao ang nakatayo sa may living room at magkayakap. Hindi nga napansin ng mga ito ang presensya niya. Patuloy sa pag-iyak ang babae habang yakap ni JC at hinahaplos ang buhok nito. Nakagilid ang 2 sa direksyon niya. Tila naman siya natulos sa kinatatayuan at nanatili lamang na nakatingin sa mga ito. Stop crying. Maapektuhan ng baby. Rinig niyang pagpapatahan ni JC dito. Just hold on, okay? I will not leave you and the baby. I'll talk to... Malakas na pagbagsak ang nagpatigil dito sa pagsasalita at mabilis na humiwalay sa kayakap nito. Kapwa dumako ang tingin ng 2 sa kanyang gawi. Napatingin naman siya sa kanyang baba na di niya namalayan na bumagsak na ang hawak-hawak na plastik na may pagkain. Adriana? Tawag ni JC at mabilis na lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang magkabilang braso niya at bahagyang niyugyog. Are you okay? Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Umangat ang mukha niya at sumalubong ang mga berde nitong mga mata na puno ng halo-halong emosyon. Is she alright? Tinig ng babaeng kasama nito. Bakas din ang pag-aalala sa boses nito na nagpalito sa kanya. Bakit ito nag-aalala? Na baka sugurin niya to? Hindi pa siya bababa sa ganung level. Aalamin niya ang totoo kay JC. I think she is, sambit ni JC. Saka siya inalalayan upang makarating sa may sofa at pinaupo siya ron. Hindi pa rin siya nagsasalita. Nanatili lang siyang nakatingin kay JC habang ito ay kinuha ang bumagsak na dala niya. Inilapag nito yon sa may center table. I think I have to go. Wika ng babae. Wait, Nicole. Meet Adriana first. Nakangiting wika ni JC at talagang ipinakilala pa ang babae nito.
tumingin si JC sa kanya na may mga ngiti sa labi. Baby girl, meet Nicole. Inabot ng Nicole ang kamay nito sa kanya na para bang normal lang na magkakilala sila. Hindi naman siya lumaking walang respeto. Kaya naman tinanggap niya ang kamay nito. Malawak ang pagkakangiti ni Nicole. Hindi niya tuloy malaman kung ano ba ang iniisip nito. Mabilis niya ring binawi ang kamay mula rito. Iatid na kita. Alok dito ni JC na mas nagpasakit sa kanyang puso. Handa siyang iwanan nito para sa babaeng yun. Kung sa bagay, pinagbubuntis nito ang anak nito. No, I can handle myself. Better talk to her and settle everything. Huwag mo nang patagalin. Bumaling si Nicole sa kanya at ngumiti. Nice meeting you, Hadriana. Ngumiti pa ito sa kanya na tipid naman niyang sinuklian. No, I insist. Wika ni JC at tumingin din sa kanya. I'll be back soon. Sa susunod na floor lang naman ang unit niya. Hinilikan pa siya nito sa noo bago inalalayan si Nicole. Sobrang gulo ng isip niya. Bakit ganun pa rin ito makakilos kahit sa harap ni Nicole? At yung sinabi ni Nicole na wag na patagalin? Ibig bang sabihin ang tungkol sa mga ito? Napahawak siya sa kanyang sentido. Sumasakit pati ang ulo niya. Nagdesisyon siyang tumayo at ihanda ang kanilang hapunan. Pagkarating niya sa may kusina ay nanlumo siya sa nakita. Mukhang tapos na tong kumain at kasabay pa ang babaeng yun. Mabigat ang mga hakbang na bumalik siya sa living area. Napadako ang tingin niya sa pinto ng kwarto nito. Gusto niyang pumasok pero nagdadalawang isip siya o natatakot sa pwedeng makita sa loob nito. Napabugal lang siya ng hangin bago nagdesisyong umupo sa may sofa at hintayin si JC. Pabalik na ngayon si JC sa kanyang unit kung saan niya iniwanan si Hadriana. Nagulat talaga siya nang makita itong nakatayo kanina sa may pinto ng unit niya. Sana hindi nito minasama kung ano man ang nakita niya dahil wala naman to. Nabalik siya sa kasalukuyan pagkarinig ng tunog ng elevator. Hudyat na kailangan na niyang lumabas dahil nasa palapag na siya kung nasan ang kanyang unit. Malalaki ang hakbang na naglakad na siya. Nang tumapat siya sa harap ng pintuan ng unit niya, ay huminga muna siya ng malalim. Kailangan na nilang mag-usap. Binuksan niya ang pinto at humakbang na papasok. Nakita niya si Hadriana na nakatingin sa kanya habang nakaupo sa may sofa. Nginitian niya ito at diretsyong umupo sa tabi nito. Ihahanda ko sana pagkain mo kaso mukhang tapos ka ng kumain. Natigilan siya sa tono ng boses nito na tila may gustong iparating. Tiningnan niya to. Seryoso itong nakatingin sa may center table. Bumuntong hininga siya. We could still eat those you brought. Stay here, I'll prepare it. Tumayo na siya patungo sa may kusina nang magsalita ito. Kailan pa? Tanong nito na ikinatigil niya sa paghakbang. Humarap siya rito. Ang mga mata nito na nakatingin sa kanya ay blanko. Walang emosyon. Kunot ang noo niyang ibinalik ang tanong nito. Anong kailan pa? Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol sa inyo ng babae mo? Lalo nangunot ang noo niya sa sinabi nito. Ano bang pinagsasasabi mo? I don't get you. Nalilito kasi siya sa sinasabi nito. Hindi niya maintindihan. Si Nicole, hindi ba siya yung ex mo? Hindi na siya nagulat na kilala niya ito. And she's pregnant. Ikaw ba ang ama? You stayed in America kung nasan ito. Nagkita ba kayo doon? Sa Amerika ba kayo Stop! Napalakas ang boses niya dahil hindi na niya gusto ang susunod na sasabihin nito. What are you saying? Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Napahawak siya sa kanyang sentido dahil sa mga pinagsasasabi nito. Bakit? Hindi ba totoo? Muli nitong tanong. Tiningnan niya to. Nakipagtitigan siya kay Hadriana. May nabanaag siyang lungkot sa mga mata nito. Nakita kayo ni Clara na magkasama sa klinik ng mga buntis. Iniwan mo ko kaninang umaga para puntahan siya, di ba? Kahit sa opisina, hindi ka pumasok. Ni tumawag, hindi mo nagawa. Para naman di ako nagbukang tanga kakahintay sa'yo. Nakatayo na rin ito habang nakatingin sa kanya. Siya naman ay nanlalaki ang mga mata. Mabilis niyang nilapitan ito nang makabawi sa mga narinig. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat. Baby girl,
Ang layo naman ang narating ng isip mo. I'm sorry dahil umalis ako kanina nang di nagpapaalam. Tulog ka pa kasi at ayaw kong istorbohin kita dahil alam kong napagod ka. About Nicole, sumakit kasi ang tiyan niya at ako lang ang alam niyang malalapitan. Sinamahan ko siyang magpa-check up at naubusan na pala ng battery yung cellphone ko. Nangunot ang noo nito pero hindi niya to hinayaang magsalita. Sinamahan ko na muna siya bago dumating ang mommy niya. I was preparing to go home and to call you, but she came with dinner. That's her way to say thank you for what I did for her. Higit sa lahat, hindi ako ang ama ng dinadala niya. I won't cheat, baby girl. You know that. Then who's the father? Nasaan to? Kunot pa rin ang noong tanong nito. Inalalayan niya itong maupo sa may sofa ulit. Umupo rin siya sa tabi nito, pagkatapos ay hinawakan ang dalawang kamay nito. Kaibigan ko ang ama ng dinadala niya at nandito siya sa Pilipinas. May konting problema lang sila pero alam ko na maaayos din nila yon. Tinulungan ko siya dahil gusto ko makabawi kahit papano sa pananakit ko sa kanya noon. Hinalikan niya ang kamay nitong hawak niya at ngumiti rito. I'm sorry. Tama lang pala na kinausap muna kita bago ko siya sinugod. Baka mapano pa baby niya. Bagya pa itong natawa. Nanatili siyang nakatitig rito. What? Tanong nito nang mapansin na nakatitig lang siya rito. Ngayon, ako naman na magtatanong. Hinayaan niyang magkahinang ang kanilang mga mata. What is it? Tanong nito. Huminga muna siya ng malalim. Kailangan nilang harapin para mapag-usapan. Bakit di mo ko kinausap bago mo siya pinahanap? Hindi ba ako pwedeng pagkatiwalaan? Nanlaki ang mga mata nito na nakatitig pa rin sa kanya. Habang siya ay kinokontrol ang sarili na wag itong masumbatan. Umiwas ito ng tingin. Ahaw! Hindi na maalaga kung paano ko nalaman. Bakit Adriana? Hindi pa ba ako sapat? Sambit niya rito. Nakita niyang natigilan ito. Kaya ba iniiwasan mo ko dahil doon? Pag-iba nito ng usapan. Pero nanatili ang tingin sa may center table. Dahil gusto kitang bigyan ng oras na hanapin siya. Kahit ang sakit-sakit nun para sa akin. Mahina niyang wika, pero sapat para marinig nito. Kailangan niyang ilabas ang nararamdaman habang may pagkakataon pa. Tumingin ito sa kanya at muling nagtama ang kanilang mga mata. Pagkalito ang mababasa niya sa mga mata nito. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. I'm sorry, but that's not what I want you to feel. Kakalimutan ko na yun. Hindi ko na itutuloy kung ayaw mo, Don't stop. Continue searching for him. Kung ano man ang dahilan mo, tatanggapin ko. Mas maganda na yung sigurado ka sa desisyon mo. Hindi yung napipilitan ka lang. Binawi niya ang mukha rito at tumayo patalikod dito. Hindi na kasi niya makontrol ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang tumayo rin ito. What do you mean that I'm not sure? Na hindi ako sigurado sa'yo? Humarap siya rito. Kita niya ang sakit sa mga mata nito. Yes! Diretso niyang sagot dito.